Hi, this is Reynold and welcome sa e-estate. In this video, share ko naman sa iyo kung paano mag-buy or mag-invest sa isa sa mga property na ino-offer dito sa e-estate. So, ang bibili natin dito is yung EST token na nagre-represent dun sa tokenized fractional real estate nung e-estate properties. So, madali lang, no? So, mag-login ka lang ulit dito sa e-estate account mo. So, pag nakapag-login ka na, punta ka lang dito, nakalagay buyer. Ayan. So, ayan, basahin mo lang yan, no? May mga information dito. Convenience, regular income, ownership rights. Tapos, andito naman nakalagay tokenized property ownership process overview. So, basahin mo lang din lahat to, no? Anyway, dito sa taas, may nakalagay dito, no, how to buy EST token. Pag kinlik mo yan, may video. Pwede mong panoorin paano bumili ng EST token. Yung EST token naman ang gagamitin mo to buy the tokenized real estate. Pero ngayon, in this video, papakita ko sa iyo paano bumili ng EST token using PayPal account. Kasi karamihan sa atin may PayPal account. So kung wala ka pang ibang crypto wallet, pwede mong gamitin yung PayPal account mo. So, scroll down mo lang dito. Tapos, click mo tong dito sa Ready to Begin Today, get started on your real estate journey and begin earning without any hassle. Click mo lang tong View Properties. Ito yung mga available properties dito sa e-estate. Select a tokenized property. Right now, meron tayong apartment sa Miami. Ito yung apartment sa Miami. And you can start as low as $10. So kung may extra $10 ka, pwede ka nang mag-invest dito sa property na to sa Miami. So yung $10 mo, I'm sure hindi ka naman yayaman sa $10 na ininvest mo rito. Kasi after 18 months, ang total profit mo lang is 15-12. So parang bumalik lang yung puhunan mo. No? So hindi ka naman talaga yayaman sa $10. Pero this will show it to you yung proof of concept. Yan. Na this is working. So, pwede kang mag-try sa $10. So, pwede mo makita, pwede mo i-try itong platform na to as low as $10. So, yung $10 mo, break-even point mo is after 9 months. So, hindi to get rich quick scheme. Ayan. So, hindi ito katulad ng mga ibang platform na sasabihin, yayaman ka bigla, no? Dito hindi, no? So, meron tayong apartment sa Miami. Ayan, as low as $10. Meron din tayong apartment. Ito, sold out na to. Sa Seattle. Meron tayong lake house sa Oregon. Ayan, sa Oregon to. Pwede kang mag-invest dito as low as $250. Meron din tayong house. Sold out na rin to. Ito yung nasa, sa Oregon din to. And, meron desert villa. Ito yung nasa Indio, sa California. Ang minimum dito na pwede mong invest is $1,000. So, yung 1,000 mo will profit mo per day, Monday to Friday, 5 days a week, is 5.2. So, $5.02 every day. So, break-even point mo is 8 months. So, yung 1,000 mo, ang babalik sa'yo is 1,956 after 18 months. Meron, ito, ang ganda nitong property na to, na? Dito to sa LA Ayan, Los Angeles, California. Pwede mong click din yung see all photos and see all photos para makita mo yung property. So, ito yung property dito sa LA. For rent to, no? Doon sila kumikita sa rental ng property na to. So, ang minimum purchase amount para dito sa property na to is $3,120. Pero pag nilagay mo yung $3,120 dito sa property na to, ang profit mo every day is $19 per day. Monday to Friday, 5 days a week na. So, break-even point mo is 7 months. So, after 18 months, kasi may 2 phase dito, no? Phase 1 and phase 2. Share ko yung presentation, yung full presentation about e-estate para maintindihan mo rin kung ano yung phase 1 and phase 2 ng mga properties. Ayan, lagay ko na lang sa description ng video na to. So, within 18 months, yung 3,120 mo, bumalik is 7,193. So, tubo ka rito ng halos doble, no? Mahigit doble after 18 months. So, per day mo rito, makukuha mo Monday to Friday, $19 per day for 18 months. Meron din tayong villa sa Maui.
Ang minimum investment naman dito is 4,950. So kung mag-i-invest ka rito, ang daily profit mo per day is $30. Ayun. So $30 per day or $634 per month. So kung may 4,950 ka or $5,000, kasi almost 5,000 na to, pwede kang kumita ng $634 per month. So magandang na yan, monthly income. May mga ibang property pa rito, pero ito, commercial na to. So 10,000 yung minimum investment. Pero ang per month mo na rito is 1,500. Yung ibang properties naman, business property, ito pag nasa level 2 access ka na. Level 1 access pa lang tong account na to kasi zero pa, wala pa tayo nabibiling property. So, first time pa lang natin bumili ng property sa account na to. So, ngayon, balik tayo dito sa apartment sa Miami. Ayan. So, kasi ang minimum lang dito is $10. So, I'm sure kung may $10 ka dyan, pwede ka rin mag-participate, no? Pwede ka rin bumili ng tokenized real estate na ito sa Miami. So, again, hindi mo ikakayaman yung ininvest mong $10 dito, pero it will show you na the system or the concept is working. Pwede mo click tong see all photos para makita mo naman kung saan ka nag-i-invest, no? Ayan yung mga picture ng property na to sa Miami. So, rental property to, dun sila kumikita. So, ngayon, para mag-start, yan, to buy property, click mo lang itong buy property. Buy property. So, pwede mong dagdagan to, no? Pwedeng $10 or pwede mong gawing $100 or let's say 20. So, sa $20 mo, break even ka in 10 months pero ang per month mo is $1.68. So, kung conservative ka at gusto mo lang i-try, yan, gusto mo lang gamitin yung $10 mo. Kasi sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So maganda tong e-estate na gamitin, no? Para doon sa sinabi ni Warren Buffett. Pero conservative ka, gusto mo lang i-try muna, $10, it's okay. At least yung $10 mo, your money will start working for you. So makikita mo yung proof na pwede, no? Na yung money is working for you. As low as $10 dito sa e-estate. So, ganun lang, madali lang. So, apartment Miami, $10 USD, e-wallet. So, ngayon yung e-wallet sa account na to is $1 USD lang. So, kulang na. So, kailangan nating dagdagan. Insufficient funds. So, ang gagawin ko, instead na gamitin yung e-wallet, yan, click mo lang yan, no? Drop down arrow. Hanapin mo rito yung scroll down mo lang kasi ang gagamitin natin is yung PayPal account. So, yun. PayPal USD ERC20. So, Ethereum network. So, ito yung PYUSD Ethereum network. So, click mo lang yan. So, pag na-click mo na yan, nailagay mo na yan dyan, click mo itong Pay Now. Ayan. So, mapupunta ka dito sa invoice. Lagay dyan yung invoice mo. So, basahin mo lang lahat yan. And then, since you're buying a tokenized property, kailangan ng signature. Ayan, may payment details. So, kailangan mo munang i-sign. So, click mo itong sign contract and pwede mo nang i-sign dito. No? Pero itong account na to is under my wife's name. So, kailangan ko yung signature niya. So, yun, after mong ma-sign to, click mo lang itong sign contract. So, yun, no? Nakalagay na, contract signed. So, dito mo na makukuha yung payment details. So, ito ang kailangan natin. Itong e-estate address. Click mo lang to para makopy. Address has been successfully copied. Ayan, to clipboard. Or pwede mo rin i-scan tong QR code. Ayan, kung yung PayPal mo is nasa sa cellphone mo para mas madali. So, ito lang ang kailangan natin, no? Itong e-estate address. So, 10 PYUSD. So, ngayon, punta ka sa PayPal account mo. Dito sa PayPal account ko, meron akong 109 PYUSD. So, ngayon, para gamitin yung PayPal ang gagamitin natin para mag-send ng fund dun sa binibili nating property, tokenized property sa Miami, sa e-estate. Punta ka lang dito sa crypto. Click mo lang itong crypto. So, ngayon, meron akong 109.3 109.30 na crypto dito sa PayPal account ko. Pero para bumili ng crypto, let's say wala ka pang PYUSD, no? Madali lang bumili, click mo lang tong buy.
Tapos click mo tong PayPal USD. Tapos magkano yung gusto mong bilhin? Ayan, $10. So one time, pwede ring monthly or everyday. Pero one time lang tayo. And then click mo yung next. So to, mag-open tong window na to. Kung meron ka ng bank na nakakonect dito sa PayPal mo, madali na lang. So pipiliin mo lang yan. Pero kung wala pa, pwede mo rin click to, link a new debit card or link a new bank account. So since meron na ako dito, ayan, click ko lang yan, tapos click ko lang yung next. Tapos, click mo lang yung buy now. You purchase 10 PYUSD. So, pwede ko na i-close to. Ngayon, kanina yung PYUSD ko is 109. Ngayon, nadagdagan siya ng $10 na, naging 119 na. So, ngayon, magsasend na tayo ng $10 para dun sa e-estate. So, again, every time na magsasend ka, double check, triple check kung tama yung address kung saan mo i-send yung fund. So, balik ka doon sa e-estate account mo. Dito, check mo uli yung e-estate address. 50140, yung last 5. 50140. Ayan. So, click mo to para makopy yung address. Tapos, balik ka sa PayPal. Tapos, click mo tong send. Ayan. Click mo yung PayPal USD, PYUSD. Tapos, dito mo ipe-paste yung address. So, yung last 5 digit is 50140. Ayan, so tama. Nakalagay, you're sending on Ethereum. Click mo lang yung got it. Sa Ethereum network, PYUSD, ang isa-send natin is yung $10 na nilagay natin doon kanina, no? So, again, check mo ulit yung address dito. Nakalagay, 50140. So, tama yan. Tapos, click mo yung next. Palagi mo i-check yung address, ha? Para kasi pagka na-send mo to sa wrong address, hindi mo na makukuha to, hindi mo na ma-recover. So, double check, triple check yung kung saan ka magsisend. So, pag na-check mo na, click mo na yung next. Pwede mong choose how to continue, no? Pwede kung gusto mong makareceive ng text, kasi itong PayPal account ko, bago mag-send, may protection, no? Na kailangan ko i-enter yung code. Pwede kong makuha yung confirmation code sa text, sa cellphone ko, or email. So ngayon, pupunta ako sa email ko at i-enter ko rito yung confirmation code. So nagpunta ako sa email ko, ito yung confirmation code na binigay sa akin. Then click submit. Nakalagay, you're all set, just a second. Ayan. So ang total niya, kasi may charge na 32 cents, ayan, network fee. So ang total na madideduct sa account ko is $10.32. So ngayon, click mo na yung send now. Again, click mo yung yung address kung tama. Ito yung address niya, no? Double check, triple check, make sure it's correct. You're sending 10 PYUSD and may network fee na 32 cents. Tapos click mo na tong send now. Your transfer is processing. This should take a few minutes. Ayan. So ngayon nabawasan na yung yung PYUSD ko dito sa PayPal, naging 108 na lang. Nabawasan siya ng $10.32. So okay na tayo dito sa PayPal. Pwede ka nang bumalik sa e-estate account mo. So dito sa e-estate account mo, pwede kang bumalik ulit dito sa dashboard mo. Ayan, dashboard. Tapos pwede mo ma-check dito sa view assets kung pumasok na, no? Ayun, pumasok na. So yan, nakalagay na tokenized real estate asset purchase $10. So recent operation 10 USD real estate token purchase. So yun, ganun lang mag-purchase ng tokenized real estate dito sa e-estate. Thank you for watching. This is Reynold. Kung wala ka pa account dito sa e-estate, lagay ko na lang yung account ko sa description ng video na to. For more information about e-estate, lagay ko na rin yung video ng full presentation about e-estate. Mag-create ka na rin ng account dito sa e-estate. May ginawa akong mga video tutorial paano mag-create ng account, verify your account, kung gusto mo maging agent, pero din akong ginawang video paano mag-apply to be an agent dito sa e-estate. And ngayon, in this video naman, share ko sa iyo paano bumili or mag-purchase
ng isa sa mga tokenized property ng e-estate using EST token sa e-wallet mo and your PayPal account. Thank you and see you sa mga susunod na video. Kung first time mo dito sa channel na to, I appreciate kung magsa-subscribe ka and click yung thumbs up. Thank you. See you sa mga susunod na video. Bye-bye.